Mga ka-DIY, balik tayo sa part 2 ng ating binablog, ano? Dahil ito yung request ng isang ka-DIY at kailangan niyang matutunan at kung paano ito ginagawa. Ang pamagat ay paano babuuhin ang pure 12 volts na 12 Ah. Ayan, so dito makikita niyo mga ka-DIY, sa active balancer, yung kulay black is nasa posisyon ng left side at ang bilang natin sa black is 1, 2, 3, 4, 5. So sunod-sunod, ano? Ang bilang natin sa left side, magmula doon sa black is 1, 2, 3, 4, 5. At sa kanan naman, ang black naman ay nasa kanan. Yung black, 1, 2, 3, 4, 5. So magkaiba mga ka-DIY, hindi siya basta-basta na magkaparehas ang position. Kaya ito yung step by step natin. So ako nilagyan ko na siya ng adhesive tape. At ito, ipapatong na natin yan dito sa battery. At syempre, bago po tayo magsimula mga ka-DIY, kung interesting yung ganitong video para sa inyo, pwede nyo itong i-share, pwede nyo i-like, at pwede nyo i-heart reaction. Or pwede kayo mag-comment kung sakasakali mang meron kayong mapapansin sa video ko na kakaiba, pwede kayong mag-comment. At huwag mong kalimutan mga ka-DIY i-share yung video natin dahil dito sa mga ginagawa ko na to, ito ay para sa inyo mga ka-DIY. Gusto ko makatulong sa inyo sa pamamagitang alam ko. Kanina yung dun sa ating MS natin na 4S, ang kulay black na wire is number 1. So, ang bilang naman natin sa connection dito is ganito. From negative, ito yung black na wire. So, bibilangin natin siyang 1, 2, 3, 4, 5. Tana, nakuha niya mga ka-DIY. So, dito na tayo sa BMS. At ito na nga tayo mga ka-DIY. Bali, nakapatong na yung ating active balancer at BMS. Start na tayo mag-wiring. Dito mga ka-DIY, yung dalawang block, pagsasamahin natin yan. At dito natin yan ikakabit sa negative side ng battery. Dito yan mga ka-DIY. Dito mga ka-DIY, pinakita ko na nakakabit na yung negative sa negative ng battery. So hindi ko na ipapakita kung paano siya inihinang para hindi mahaba yung video natin. Dito naman, bali sa pangalawang wire, kinuha ko naman yung color red. Pero ang bilang natin dito is number 2. Ito yung number 2 wire. Papansin nyo mga ka-DIY, yung pagwa-wiring ko, nakakonect na yung active balance at saka BMS. At may makikita ka na umiilaw na nga yan. Nagbiblink din siya mga ka-DIY. At para sa mga baguhan, huwag nyo po muna itong gagayahin na yung kinakabit ko siya na naka-plug yung BMS at active balancer. Kasi possible na ito ay mapagdikit nyo dito sa ating connection ng battery. So, ang isang tips pa dito, kung gagayahin nyo, halimbawa, at kung talagang marunong naman talaga kayo mag-ingat, putulin nyo yung pinakadulo nito para hindi mag-short yung dapat na mag-short. So, nasa pangalawang wire na tayo, no? Pangalawang wire na yung kinuha ko. Punta na tayo sa pangatlo. Sa pangalawa, nakikita nyo mga ka-DIY, ito na yung connection. Sundan nyo yung video ko magmula una hanggang sa kasalukuyan dahil makukuha nyo ang tamang connection nito para hindi po kayo nalilito at Ulitin ko, bago kayo mag-assemble ng ganito, mas maganda nakadisconnect yung active balancer at BMS para hindi po masira ang ininvest yung BMS. dito mga ka-DIY, yung pangatlong wire kinuha ko na, no? So yung pangatlong wire naman yung aking i-connect na doon sa battery at dito na yan mga ka-DIY. Pangatlong wire, dito na siya. At ito, nakuha na natin yung connection para sa pangatlong wire. Kunin natin yung pang-apat. Ito naman yung pang-apat na wire mga ka-DIY. Dito naman natin siya ikakabit. Dito. Ayun, bali na ikabit na natin yung pang-apat na wire, no? Dito. At yung pinaka-last, itong pinaka-huli, ano? Number 5 na ito. Patungo naman ito doon sa dito, no? Oh, teka. Oh, dito. Dito naman yan, patungo mga ka-DIY. Ito na yung pinaka-last. At ayun na nga, natapos na natin mga ka-DIY. Ayan yung connection. So, bali, lalagyan na lang natin yan ng zip tie para maayos tingnan. Yung number 1. Ano ba yung number 1? Ito yung number 1. Dito yung wire na black. Pangalawang wire dito. Pangatlong wire dito. Pang-apat na wire dito. At pang-limang wire dito. Yan, so sana nasundan dito mga ka-DIY. Pero hindi pa dyan nagtatapos yung ating connection dahil meron pa tayong idadagdag na main negative connection. Dito, inikot ko yung posisyon ng battery, ano? Maglalagay kasi tayo dito ng lead
para sa negative ng battery. Ayan. At kailangan natin ng ganitong wire, kapraso lang, no? Lakihan natin yung wire para hindi naman malusaw o mag-init. So, ikakabit natin itong wire na to para dito sa BMS B-. Ayan. Mapapansin nyo mga ka-DIY, nihinaw ko na, no? At patungo ito dito sa may main negative ng battery. Ayan, so tuloy natin. Dito natin ikakabit yan. So, kailangan natin lagyan ng soldering dito. Ayan, pating tayo dyan. Ayan. At dyan natin ihihinang yung wire. Ayan. So, meron na tayong tinatawag na connection ng battery. So, bali tatahiin ko muna yung wire mga ka-DIY. Lagyan natin ng zip tie. At ito na yung final natin na wiring. Bali, natahi-tahi na natin kahit paano. So, lalagyan na lang natin ito ng negative positive ng wire at connection para sa charging. So, dito sa wiring na to mga ka-DIY, kung nasundan nyo yung step by step na ginawa ko dito, hindi kayo malilito. Intindihin nyo lang yung video ko dahil yun po talaga yung aking connection. So, sana naunawaan nyo dahil ito po yung ibabahagi ko para sa inyo. Dito naman, sa gitna na to, naglalagay tayo ng soldering para sa load output ng battery. Pero ito ay negative side, mga ka-DIY. Yan, dinoble ko na yung wire na number 14 kasi mas maganda kung doble para solid din yung battery nadadaloy dito or yung current na dadaloy dito. Dito sa may pinakagilid na to, meron din dito ang lalagay ng soldering lead dahil ito ay lalagyan or connection naman ito ng ating charging in. So meron na tayong parehas na para sa charging in at ito naman yung para sa load side ng BMS. At yung pinaka last positive side ng battery, dito na tayo maglalagay ng connection ng positive. Ayan, dito. Ayan, so yan na yung pinaka-final na wiring natin mga ka-DIY. Yung dalawang doble, ito yung para sa load output at ito namang dalawang single na wire na black and red. Ito naman yung para sa charging in. Ayan, so ganyan lang naman mga ka-DIY. At ang pinaka-final nito, kukuha na natin siya ng output kung same lang ba yung voltage ng BMS and voltage doon sa mismong direct ng battery. Gamit yung ating panukat ng voltage, kukuha tayo ng output from direct dun sa positive at sa may P- ng BMS. Natin. Sana hindi lobat. Direct sa battery at sa may P- ng BMS. Yan, kung mapapansin nyo, 13.1 or 13.16. Kapag ka-direct naman sa battery, same lang, 13.16. Ayan. So, at yan. Diyan nagtatapos mga ka-DIY yung ating wiring. Ang pinaka-final nito mga ka-DIY is babalutan natin ito ng shrinkable tube. Ito yung shrinkable tube na itong babalot natin dyan para mas safe yung ating battery. Ayan, ang finished product mga ka-DIY. At ito na yung finished product natin. Meron na siyang terminal lag, negative, positive. Yan, kung mapapansin nyo mga ka-DIY, bukod ang connection yan at mababago yung ating setup. Dahil yung charging nito nakaseparate na siya. At ito para sa load side. At ito naman para sa charging. Ayan. So, habang ginagamit mo siya, pwede mong ginagamit habang naka-charge. So, ipasok na natin. Yan, so bago ko siya lagyan ng connection mga ka-DIY, siksikan ko muna siya ng foam para hindi siya aalog-alog. Para
satisfied naman yung customer dahil hindi ko na ididikit ito. Ayan, mapapasin yung mga ka-DIY. Ayan yung ating foam. Lagay na rin tayo ng shrinkable tube para safety yung ating connection. Dahil ito ay detachable pa rin kung sakasakaling gustong tanggalin yung battery. Ayan, beta natin yung negative. Ayan, tina lang. Ayan. Ayun. So, bali ito na yung kabuuhan mga ka-DIY. Bali, vlog na tayo bukod sa ayan, pinakita natin yung kung paano ilagay, paano i-wiring. Ayan, so, kompleto na. Sabay sarado na to. At subukan natin i-testing. At eto na nga mga ka-DIY, the moment of truth. Ayan, so tignan natin kung gagana na. Tignan natin yung power on. Check natin sa power on. Ayun. Ayan, so gumana na siya. No? Meron siyang 13.1 or 13.2. Ayan, so accurate naman yung voltage nito dahil 13.1. At hindi ko alam kung anong output itong ito. On. Ayan, so gumana na rin yung sa lead indicator niya or yung flashlight niya. Ayan. 2. Ayan. Yung pangatlo, may SOS din siya. At yung pangatlo, mato. Ayan, so malalaman natin yan kung gumagana yan. So gamit yung ating DC ceiling fan. Ayan, yung nasa taas na yan. Check natin dito. Ilaw. Ayan, so on. Okay, wala. On natin. Wala. Ayun. On. Wala. Ayan, so tuloy tayo. Ayan, so malalaman pala natin dito kung naka-on o hindi. Wala tayo idea dito, no? Ayan, so pag pinindot pa siya ng isa, lalabas pala yung USB. So pwede mo na siyang i-on. Gamit yung ating remote. Pindot. Ayan. Ayun. Ayan. Ayan, so ayan na yung kabuuhan ng ating video mga ka-DIY. Napunta na tayo sa pagte-testing. Pagdating sa pag-wiring, napunta tayo sa testing. So working naman pala. Ayan sir, no? Ito na yung unit mo, gumagana na po yan. Ayan, 13.1. Ayan, so makunat-kunat na itong battery nito mga ka-DIY. Testing natin yung AC output. Okay, meron tayong 12 volts na bulb. Nakakonect dito sa ginawa nating na DIY connector. At ito, yung power supply na 12 volts. Pasaksak, ano? Ayan, testing natin. On. Ayan, so from 12 volts, ayan, nakagana siya. Galing siya sa 220 volts, no? Up. Ayan, so 220 volts kaya pala. Ayan, puputok-putok pa. Working ano? At yan, working. Dito naman sa isa. Check natin habang gumagana yung DC pan, ano? Check natin din. Ayan, so ganun din, malakas mga ka-DIY. 13 volts. Naka-on yung AC, off natin. Ayan, tapos off natin yung DC. Ayan, so ayan. Okay na ito, working mga ka-DIY. Ngayon, kung kayo interesado kayo magpagawa ng ganyan, i-PM nyo ako mga ka-DIY. So dito nagtatapos yung vlog natin pagdating sa wiring ng BMS at sa connection. So working na mga ka-DIY at lahat gumagana, kinustomize na rin natin yung sa charging, separate port doon sa loob, ano. Yan, so okay na, no? On. 13.1. Makunat na battery mga ka-DIY. So hanggang dito na lang yung ating video at sa mga nakakuha ng idea, pwede nyo itong pamarisan at pwede nyo gayahin dahil meron niyang step by step. Panoorin nyo lang mga ka-DIY. Salamat!